Sa pakikipagtulungan ng Venezuelan forces ay naglunsad ng isang kinetic strike ang Amerika sa Venezuela upang tudasin ang lider ng grupong Tren de Aragua. Ngunit sa kabila nito ay marami ang nagalit at nadismaya kay Trump dahil umano sa palpak nitong operasyon sa Iran na layong buwagin ang rehimeng Khamenei. Kaya naman ang Israel ngayon ay naghahanda na para tapusin ang sinimulan ni Trump matapos magbanta ang Iran sa Israel na aatake ito. Ilang buwan matapos damputin ng US forces ang Pangulo ng Venezuela na si Maduro sa ilalim ng bagong direktiba ni US President Donald Trump, ang US Southern Command ay muli na namang naglunsad ng isang mabilis at nakakamatay na kinetic strike sa Venezuela. Kitang wasak ang isang bahay kung saan naroroon sa loob si Nino Guerrero na isang pinuno na malaking gang na Tren de Aragua at itinuturing ng Amerika na isang organisasyong terorista. Si Nino Guerrero ay matagal nang hinahanap ng Amerika dahil umano sa dami ng kaso nito tulad ng panggagahasa, droga, pananakit at pagpatay. Kaya't mayroon itong patong sa ulo na $5 million. Habang kinumpirma naman ng mga otoridad ng Venezuela na ang operasyon ay isang magkasanib na pagsisikap sa pagitan ng puwersang pansiguridad ng Amerika at Venezuela. Ngunit sa kabila niyan, abay tila unti-unti nang dumarami ang nawawala ng tiwala kay Trump matapos nitong i-anunsyo na ang relasyon ng Amerika at Iran ay unti-unti nang umaayos. Dagdag pa ni Trump, ayaw na umano ng Iran na magkaroon ng nuclear weapons at kung gustuhin man ito ay hindi sila maaaring bumili. Ani Trump, ang kasunduan ay nakatakdang pirmahan ngayong araw at kapag natapos itong pirmahan, ang Strait of Hormuz ay bukas na para sa lahat at aalisin na nito ang blockade sa Arabian Sea. Dagdag pa nito ay inaasahang papasok din ang Amerika sa Iran upang kunin ang mga alikabok ng nuclear na nakabaon sa ilalim ng lupa dahil umano sa pag-atake ng kanilang mga B-2 bombers noon. Pero matapos siyang ipahayag ni Trump, abay agad na tumugon ng mga opisyal ng Iran at sinabing guni-guni lang iyon ni Trump dahil hindi umano agad pipirma ang Iran sa MOU o Memorandum of Understanding. Ayon kay Aragchi, ang kasunduan ay hindi pa pinal at walang inaasahang paglagda at maingat pa umano itong ire-review ng Iran. Hindi rin daw umano bukas ang Iran sa usapin ngayon tungkol sa pagsuko ng kanilang nuclear uranium. Nais lamang umano ni Trump na ang anunsyo ay isabay sa kanyang kaarawan bilang isang simbolikong panalo sa politika. Habang wala namang komento ang Israel dahil sa tila masama pa rin ang loob nito sa pakikipagkasundo ni Trump sa Iran. Yan ay matapos noong mangako ang Amerika at Israel na sanib puwersa nilang wawasakin ang rehimeng Islam sa Iran upang iligtas ang mga Persian mula sa mga pagmamalupit ng rehimen. Ngunit tila malabo nang mangyari yan. Kaya imbes na makisawsaw ay nanahimik ang Israel at nag-focus ito sa pagmartilyo sa mga Hezbollah sa Lebanon, kaya't heto, corned beef na naman. They take our time, tell us what to do, the paradigm is nothing new until we see we will never be free. Ipinakita rin ng Israel ang malinaw na kuha ng kanilang pag-target sa isang gusali kung saan naroroon ang mga Hezbollah at isa sa mga ito ay si Ali Musa Dakdur na senior commander at pasimuno umano ng pagkidnap sa 5 Amerikano noong 2007. Dahil dyan ay nagalit ang Iran sa Israel at nagbanta itong maglulunsad ng missile strike. Ngunit ayon sa report kagabi ay hindi na ito natuloy dahil umano sa panawagan ni Trump. Habang tinawagan naman umano ni Trump si Netanyahu at sinabihang, "What the fuck are you doing?" That he asked Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, "What the F are you doing?" And that came after those Israeli strikes targeted the Dakhia neighborhood of southern Beirut
and the Iranians threatened to fire missiles on Israel tonight. He will ask Iran to hold their fire so this agreement can move forward. Kaya't agad namang bumuelta ang mga opisyalis ng Israel kay Trump at sinabing karapatan nilang tugisin ang Hezbollah dahil sa paulit-ulit umano nitong panggugulo sa Israel. Ayon naman sa ilang mga analyst ay tila Israel na ang tatapos sa iniwang gulo ni Trump. Marami ang dismayado kay Trump at nawala ng gana kaya't upang makakuha ng atensyon ay nirepost na mga Persian, Israeli at iba pa ang isang post noon ni Trump bago ang pag-atake nito sa Iran kung saan sinabi nito noon na paparating na umano ang tulong at pati na rin ang isa pang pahayag nito noon habang binobomba na nito ang Iran kung saan sinabi nito na kapag naalis na niya ang rehimen ay i-take over na umano ng mamamayang Persia ng gobyerno ng Iran. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. Samantala, kakapasok na balita kanina mga kabayan, abay tuluyan na ngang nagkasundo ang Amerika at Iran. Sa madaling salita ay tapos na ang gyera sa pagitan nilang dalawa. Following intensive talks, we are pleased to announce that the peace deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been reached. Just seeing what else is coming in. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in Lebanon. Pero bukas ay magkakaroon ulit tayo ng update mga kabayan at aalamin naman natin ang iba pang mga detalye at kabilang sa kung sino ang lamang at bakit hindi napabagsak ni Trump ang rehimeng Khamenei.